Kuya, may mga babae na kahit anong gawin nila, hindi nila inaamin. Kahit halata na sa kilos nila, kahit nagbabago ang tono nila, kahit bumabagal ang lakad nila kapag dumaraan ka, kahit lumalambot ang mata nila kapag kausap ka, ayaw pa rin nilang sabihin ng diretsahan. At dito pumapasok ang tanong na hindi mo maalis sa isip mo. May gusto ba siya sa akin? O friendly lang? At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush, kahit papilit niyang itinatago, kahit pa punwari normal lang, kahit pa acting calm siya sa harap mo. Dahil may mga kilos at pattern na hindi niya kayang pigilan. At kung kilala mo sila, kuya, hindi ka na maloloko sa mixed signals. Hindi ka na malilito sa mga pa-cute na denial. At higit sa lahat, hindi ka na mauubos sa pag-iisip kung nag-iimbento ka lang ba? O may totoo talagang nararamdaman siya? Pero bago natin talakayin ang unang 2 palatandaan, kailangan mong malaman ang mahalagang prinsipyo. Ang babae, kapag may gusto, hindi laging salita ang nagbabago. Kilos ang unang lumilihis. Dahil ang babae, kuya, takot mabuko, takot masabing obvious, takot maiwan sa ere kung sakaling mali ang basa niya sa'yo. Kaya imbes na umaming, umiikot sila sa patterns, mga maliliit ngunit matitinding pagbabago sa behavior. Dito mo sila mababasa ng malinaw kung marunong kang tumingin. At ito ang hindi nila sinasabi. Kapag ikaw ang lihim niyang gusto, nag-iiba ang energy niya sa paligid mo. Kahit simple ka lang, kahit hindi ka nagyayabang, kahit wala ka namang ginagawa, ang katawan niya ang nagsasabing iba ang tingin niya sa'yo. Kaya bago mo sabihin sa sarili mo na iniisip mo lang lahat, pag-usapan muna natin kung bakit ang babae ay naglalabas ng signals kahit ayaw niyang umamin. Dahil sa psychology, kuya, kapag suppressed ang attraction, lumalabas ito sideways. At ngayon, papasok tayo sa unang pattern na halos hindi napapansin ng mga lalaki pero sobrang halata kapag alam mo ang hanapin. Isang senyalis na ginagawa ng babae kahit gaano pa siya ka-independent, ka-strong, hindi ako ganon. Pero kuya, hindi ko muna sasabihin dahil gusto kong ilagay ka sa tamang mindset. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling sa babae, kundi pagiging observant, pagiging emotionally grounded, at pagiging lalaking hindi basta natatangay ng ilusyon. Kung handa ka nang makita ang unang palatandaan, yung nagtataksil sa tunay niyang nararamdaman, huminga ka. Dahil pagkatapos nito, hindi mo natitignan ang interactions mo sa babae sa parehong paraan. Kuya, ngayon magsisimula na tayo sa mga totoong palatandaan. At itong una, ito ang pinaka-unconscious na ginagawa ng babae kapag may gusto siya sa iyo. Kahit pa hindi niya kayang aminin, kahit pa todo deny siya. Ang unang palatandaan ay ito. Nagbabago ang tono ng boses niya kapag ikaw ang kausap. Hindi ito tungkol sa pagpi-fake ng cute. Hindi ito yung tipong obvious na flirt. Ang sinasabi ko ay yung bigla na lang nagiging softer, mas warm, mas mabagal ng kaunti ang pagsasalita niya kapag ikaw ang kausap. Parang hindi niya sinasadya pero bumababa ang tensyon sa tono niya. Kapag iba ang kaharap niya, normal lang ang boses. Pero kapag ikaw, parang nag-iingat. Parang ayaw niyang magmukhang harsh. Parang gusto niyang naging pleasant sa tenga mo. At kuya, hindi niya ito kaya kontrolin. Ang katawan ng babae ay nag-a-adjust ng kusa kapag attracted siya. Hindi niya alam kung bakit ginagawa niya yon. Pero lumalabas talaga ang softness lalo na kung simple ka lang na lalaking may presence. Kung mapapansin mo, may mga babae na todo strong independent energy pero kapag ikaw ang kausap, biglang kumakalma. Hindi dahil natatakot sila, kundi dahil iba ang epekto mo sa nervous system nila. At paano mo malalaman na hindi ito imagination lang?
simple lang. Kapag kausap niya ang iba, normal lang. Pero pagdating sa'yo, parang mas gentler, mas careful, mas may konting lambing kahit hindi sexual. At kung napansin mo yan kuya, hindi aksidente yan. Iyon ang unang bitak sa pader ng denial niya. Ngayon, ang ikalawang palatandaan ay mas subtle, mas mahirap makita, pero mas malakas kapag nakuha mo. Nagiging conscious siya sa physical presence niya kapag malapit ka. Hindi ito tungkol sa pagpapapansin. Ito ay tungkol sa involuntary adjustments ng katawan. Halimbawa, bigla niyang inaayos ang buhok niya kahit hindi naman magulo. Inaayos ang damit. Tinitignan ang posture niya. Tinitignan ang angle ng mukha niya kapag may reflective surface. Minsan, simple lang, nagiging aware siya sa distansya ninyo. Hindi siya umaatras, pero hindi rin siya nagra-rush. Parang gusto niyang maging presentable pero hindi halata. Kuya, bakit ganito? Dahil ang babae kapag attracted, gustong siguruhin na nasa best version ng sarili niya kapag malapit ka. Hindi niya sinasabi, hindi niya inaamin, pero ang katawan niya ang nag-aayos. Kapag wala siyang pake, hindi siya conscious. Kapag friendly lang, normal. Pero kapag may gusto, ang bawat kilos niya may 2% adjustment para lang siguradong maayos siya sa paningin mo. At ang pinakamahalaga dito kuya, ay hindi ito ginagawa ng babae kapag hindi siya interesado. Hindi kanya aayusin, hindi niya po protektahan ng image niya sa harap mo kung wala ka sa radar niya. At ngayon, papunta tayo sa ikatlong palatandaan. Ito ang isa sa pinakamabigat dahil hindi ito behavior, ito ay energy shift. Kapag ikaw ang lihim niyang crush, iba ang tingin niya sa iyo kapag akala mo hindi mo napapansin. Kuya, ang isang babae, kapag gusto niya ang isang lalaki, may mga moments siya na hindi niya mapigilang tumingin. Hindi ito titig na direkta sa mata mo. Hindi ito flirting na obvious. Ito ay yung simpleng pagtingin habang abala ka, habang may ginagawa ka, habang kausap mo ang iba. Parang gusto niyang basahin ka. Parang gusto niyang intindihin kung anong klaseng lalaki ka. Parang gusto niyang sundan ang mga galaw mo nang hindi napapansin. At ito ang mas malupit pa. Kapag nahuli mo siyang tumitingin, bigla siyang aalis ng tingin ng mabilis. Hindi dahil nahihiya lang, kundi dahil ayaw niyang mabisto. Ayaw niyang malaman mo na may interest siya sa iyo. Kaya ruhas ang pag-iwas. Minsan may kasamang konting smile. Minsan may kasamang awkward na pagtingin sa ibang direksyon. Pero kahit ano pa man ang reaksyon niya, kuya, ang pattern ay malinaw. Kapag gusto ka ng babae, mas matagal ang tingin niya kapag hindi mo siya nakikita at mas mabilis ang pag-iwas niya kapag nahuli mo siya. At eto pang isang clue na hindi nababanggit ng karamihan. Ang babae na attracted sa iyo ay nagiging alert sa galaw mo. Hindi siya titig ng titig, pero aware siya kung papasok ka sa kwarto, kung aalis ka, kung tumatawa ka, kung nagbago ang tono mo. Yun ang tinatawag nating heightened awareness. At hindi ito ibinibigay ng babae sa lalaking wala siyang pake. Ngayon kuya, kung natatamaan ka ng unang tatlong palatandaan, humawak ka ng mabuti. Dahil ang natitirang apat ay mas malalim, mas emotional, mas behavioral at mas specific. Ito ang mga palatandaang halos hindi kayang itago ng babae kahit anong deny niya, kahit anong pagpipigil ng feelings niya. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga senyales na naglalabas ng totoong intensyon niya. Kuya, handa ka na ba? Kung naniniwala kang may babaeng itong ginagawa sa iyo ngayon, mas lalo mong maiintindihan sa susunod na kwento kung bakit hirap siyang umamin pero hindi niya kayang itago. Kuya, ngayon papasok tayo sa mas makakasalang, mas emosyonal at mas revealing na bahagi. Kung ang unang tatlong senyal ay galing sa subconscious ng babae, boses, galaw, tingin, itong susunod naman ay galing sa mismong puso niya. Ito na yung mga palatandaan na mahirap itago kahit pagano siya kaprahid, kahit pagano siya kagaling magpakawalang pake, kahit paggawin niya ang lahat para hindi mahalatang may tama siya sa'yo. At kung naririnig mo to ngayon, malaki ang posibilidad na may babaeng ganito ang ginagawa sa harap mo at hindi mo lang nasisilip ng tama. Kuya, ang ikaapat na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush ay ito.
Nagiging iba ang energy niya kapag nasa personal space mo siya. Hindi ito simpleng kaba, hindi rin ito simpleng hiya. Ito yung micro-behavior na nangyayari kapag masyado siyang aware sa presence mo. Halimbawa, bigla siya nagiging mas tahimik kapag katabi ka. Hindi dahil awkward ka, kundi dahil nagiging mindful siya sa bawat galaw niya. O kaya naman kabaligtaran, bigla siyang nagiging hyper, mas talkative, mas animated, parang may gustong patunayan. Bakit? Dahil hindi niya alam saan ilalagay ang sarili niyang energy sa paligid mo. Gusto niyang magmukhang chill, pero hindi niya makontrol ang sarili niya. Gusto niyang hindi magpakita ng interest, pero naglalabas siya ng effort nang hindi niya namamalayan. Ang ganitong behavior, kuya, ay hindi niya ginagawa sa mga lalaking hindi niya gusto. Hindi siya nagiging conscious sa personal space ng mga taong wala siyang emosyon. Hindi siya nag-iiba ng tono, hindi siya nagbabago ng energy. Pero kapag ikaw ang nasa tabi, pakiramdam niya may nag-iiba sa hangin. At hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil may nararamdaman siya kahit pilit niyang itinatago. Dito papasok ang ikalimang palatandaan. Nakikinig siya sa iyo ng mas matindi kaysa sa kahit sino. Kuya, may malaking pagkakaiba ang pakikinig na polite lang at ang pakikinig na may interes. Kapag crush ka ng babae, bigla siyang nagiging sobrang attentive sa kahit anong sinasabi mo. Kahit simpleng kwento yan, kahit simpleng detail, kahit simpleng comment na wala namang spesyal. Hindi dahil sobrang ganda ng sinasabi mo, kundi dahil gusto kanyang maintindihan ng mas malalim. Kapag crush ka ng babae, mabilis niyang maaalala ang mga bagay na nabanggit mo. Halimbawa, nabanggit mo minsan na mahilig ka sa isang partikular na banda. Pagkatapos ng isang linggo, may reference siya tungkol doon. O nabanggit mo na may ginagawa kang project, tapos bigla kanyang tatanungin kung kumusta na yon. Hindi niya ito ginagawa para magpa-cute. Ginagawa niya to dahil may emotional investment siya sa iyo. Gusto niyang magkaroon ng koneksyon. Gusto niyang mapalapit. At kuya, ang babaeng invested emotionally ay hindi nag-i-invest sa lalaking wala siyang nararamdaman. At ngayon kuya, dumako tayo sa ika-6 na palatandaan. Isa sa pinaka-ma-interesting, pinaka-masakit sa pride nila, pero pinaka-malakas na sign na attracted sila. Ito yung nagiging protective siya sa image niya sa harap mo. Hindi ibig sabihin nagprapanggap siya. Hindi ibig sabihin niloloko ka niya. Ang sinasabi ko ay yung conscious na pag-aalaga niya sa impression na mabubuo mo tungkol sa kanya. Kapag may crush kang babae, hindi ibig sabihin gagawin niya lahat para magustuhan ka siya. Ang ginagawa niya ay binabantayan niya kung ano ang magiging tingin mo sa kanya. Hindi niya gustong magmukhang cheap, hindi niya gustong magmukhang pabaya, hindi niya gustong isipin mo na wala siyang direksyon. At higit sa lahat, ayaw niyang isipin mo na hindi siya worth it. Kaya mapapansin mo kuya, na kapag ikaw ang kausap niya, mas filtered ang behavior niya. Mas mindful siya sa sinasabi niya, mas maingat sa choices niya. Kapag mararamdaman niya na hindi maganda ang dating ng isang comment niya sa'yo, bigla niyang iba-backtrack o i-a-adjust ng natural. At kapag napansin niyang nagkamali sa harap mo, minsan tatawa siya, pero halata mong nag-aalala siya kung paano mo yun tinanggap. Hindi dahil judge ka, kundi dahil mahalaga sa kanya kung ano ang tingin mo. At ito pa kuya, kapag ikaw ang crush niya, nahuhulog siya sa tinatawag nating soft embarrassment. Yung simpleng pagkatama ng tingin ninyo, tapos bigla siyang nag-iiba ng expression. Yung simpleng joke mo, bigla siyang tatawa ng mas genuine. Yung simpleng comment mo, bigla siyang magiging awkward in a cute way. Hindi niya mapigilan. Ang katawan niya ang nagtataksil sa kanya. Ngayon kuya, kung naramdaman mo ang pattern ng 6 na palatandaan na ito, ibig sabihin may babaeng na hindi mo akalain na may gusto pala sa'yo. Pero humanda ka dahil ang huling 2 senyales ay ang pinakamatindi sa lahat. Ito yung senyales na halos hindi kayang itago ng babae kahit anong pilit niyang magpaka-casual. At kapag nakita mo yun, hindi mo na kailangan magtanong, hindi mo na kailangan manghula dahil yun ang malinaw na pirma ng babae na nahuhulog na nang hindi niya inaamin. Kuya, kung handa ka nang marinig ang huling 2, yung palatandaan na hindi nila kayang pigilan kahit gaano sila katatag, maghanda ka dahil dito mo malalaman kung sino ang talagang may gusto at sino ang nagpapapansin lang. Kuya, nandito na tayo sa huling bahagi.
At itong dalawang natitirang palatandaan, ito ang mga hindi na kayang itago ng babae. Hindi ito accidental, hindi ito friendly, hindi ito nice lang ako. Ito na mismo ang emosyon niya na lumalabas kahit pilit niyang nilangabanan. At kung makita mo ang dalawang sinyal na to, kuya, hindi mo na kailangang magtanong kung may gusto ba siya. Dahil oo, meron. Ang ikapito na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush ay ito. Humahanap siya ng paraan para mapalapit sa iyo kahit hindi halata. Hindi ito yung obvious na flirt. Hindi rin ito yung clingy behavior na ginagawa ng immature na babae. Ito ang subtle actions na ginagawa niya para magkaroon ng micro moments kasama ka. Halimbawa, bigla siyang susulpot kung saan ka madalas tumambay. Hindi dahil stalker siya, kundi dahil gusto niyang makita kung nandyan ka. O kaya sa group setting, mapapansin mong mas pumipili siyang umupo malapit sa lugar kung saan mataas ang chance na mapabaling ang tingin mo sa kanya. Hindi niya ito aaminin kahit kailan, pero sinusundan ka ng subconscious niya. Minsan kuya, bigla siyang nagtatanong ng mga irrelevant na bagay, yung tipong, anong oras na ba? Kahit may relo siya. Ay, nakita mo ba to? Kahit obvious na alam niyang nakita mo na. Uy, curious lang ako. Kahit hindi naman talaga siya curious. Hindi ito dahil bored siya, kundi dahil gusto niyang gumawa ng small doorway papunta sa interaction ninyo. Gusto niyang mabasag ang pagitan kahit sandali. Dahil ang babae, kapag may gusto, naglalapit ng mundo niya sa mundo mo nang hindi halata. At ito pa ang mas malalim pa riyan. Napapansin mo ba minsan na parang ang swerte mong laging sakto ang timing? Na kung kailan may bagay kang kailangan, bigla siyang nandoon. Na kung kailan may konting gulo, bigla siyang available. Hindi ito magic. Hindi ito coincidence. Kuya, kung crush ka ng babae, nagiging sensitive siya sa state mo. Kapag mukhang may pinagdadaanan ka, nagiging present siya. Kapag masaya ka, parang na-energize siya. Kapag nagkukwento ka, gusto niyang marinig. Hindi niya alam bakit, pero naa-attract siya sa emotional frequency mo. Kaya kahit hindi intentional, umaayon ang kilos niya sa iyo. At kailangan mong malaman, hindi niya ginagawa yan sa kahit sinong lalaki. Ngayon kuya, dumako tayo sa ikawalo at huling palatandaan. At ito ang pinakamatindi sa lahat. Ito ang hindi kayang itago kahit anong acting niya. Hindi ito nagpapatalo kahit gaano siya ka-guarded. Ito ay yung nagiging iba ang reaksyon niya kapag ibang babae ang nakapalapit sa iyo. Hindi ito kailangan maging selos na halata. Minsan subtle lang pero ramdam mo. Kapag may ibang babae na tumatawa sa jokes mo, bigla siyang tumatahimik. Kapag may ibang babae na pinupuri ka, nagiging reserved siya. Kapag may iba na parang close sa'yo, bigla siyang nagbabago ng energy. Hindi niya ito ginagawa para drama. At hindi rin niya ito ginagawa para magpapansin. Ito ay nangyayari dahil ang babae, kapag may gusto, nagpo-protect ng emotional space niya around you. Kapag may competitor, kahit hindi niya inaamin, nag-a-adjust ang katawan niya. Minsan, bigla siyang tatawa ng mas malakas. Minsan, bigla siyang babawi ng attention mo. Minsan bigla siyang magiging cold. Pero anuman ang behavior niya kuya, ang pattern ay malinaw. May reaction siya. At ang taong may reaction ay taong may emosyon. Kapag wala siyang pake, hindi siya nagre-react. Kapag friendly lang siya, hindi niya tinitignan kung may ibang babae. Kapag casual lang ang tingin niya sa'yo, hindi niya binabantayan kung kinakausap ka ng iba. Pero kapag may gusto siya, hindi niya kayang maging neutral. Kahit pilitin niya. Kahit sabihing friend lang. Kahit sabihing wala, ikaw ha. Ang katawan niya naglalabas ng truth. At kuya, bago tayo magtapos, may kailangan akong sabihin sa iyo ng diretsahan. Ang pinakamalakas na senyales na may gusto ang babae ay hindi nakasulat sa mga kilos niya, kundi sa kabuuan ng behavior niya sa iyo. Ang tunay na attraction ay hindi linear, hindi perfect, hindi symmetrical. Minsan puro mixed signals, minsan parang ayaw niya, minsan parang gusto niya.
Pero kapag pinagsama mo ang 8 palatandaan na sinabi ko, makikita mo ang truth ng malinaw. At narito ang diwa nito, kuya. Hindi mo kailangang habulin ang babaeng may gusto sa'yo. Kasi siya mismo ang gumagawa ng micro-efforts para mapalapit sa mundo mo. Ang importante ay grounded ka, hindi reactive, hindi naghahabot, hindi nagfa-fantasize, hindi nag-a-assume ng sobra. Kung may gusto siya, lalabas at lalabas yan. Hindi kailangan pilitin. Kaya kuya, habang hinahanap mo itong 8 senyales, tandaan mo ang pinakamahalagang bagay. Ang attraction na hindi mo pinipilit ay ang pinakamatibay. Ang connection na hindi mo minamadali ay ang pinaka-genuine. At ang babaeng nagtatago pero hindi makapigil sa kilos niya, siya ang nagsasabi ng totoo kahit hindi siya nagsasalita. At kung narating mo ang huling bahagi ng video na ito, kuya, hindi ka ordinaryong lalae. Karamihan sumusuko sa confusion. Ikaw, nag-aaral. Ikaw, nagmo-monitor. Ikaw, nagiging mas matalino sa dynamics ng relationship. Kaya kuya, kung may babaeng pumapasok sa isip mo habang pinapakinggan mo to, siguro oras na para tignan siyang mabuti. Hindi para mag-assume, kundi para maging observant. At baka dun mo lang makita na matagal na ka pala siyang gustong makilala ng mas malalim kahit ayaw niyang aminin. Kung umabot ka rito, ibig sabihin, hindi ka basta-basta. I-comment mo sa baba ang salitang nakikita ko na para malaman ko kung sino-sino ang mga lalaking seryoso sa pagpapatatag ng sarili nila. At kung gusto mo pang mas lumalim sa psychology ng attraction, masculinity at stoicism, kuya, nandito lang ako. Tuloy-tuloy tayo.